Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Narito ang latest weather update ngayong hapon, November 1, 2025. Base po sa latest weather satellite image, 4 na weather system ang kasalukuyang nakakapekto sa ating bansa. Una na po rito itong low pressure area na matatagpuan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So as of 3 p.m. kanina, ang kanyang sentro is namataan sa layong 225 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island at kasalukuyang kumikilos pa kanluran patungo dito sa may southern Vietnam. Sa masusunod na oras, dahil sa paglayo nitong LPA, ay hindi na po ito magdadala ng mga kaulapan at pagulan sa anumang bahagi ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Habang may minomonitor po tayong isang tropical depression na kasalukuyan pong nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So as of 3 p.m. kanina, ang kanyang sentro is namataan sa layong 1,370 kilometers east of northeastern Mindanao na may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 70 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, within the next 24 hours, hindi po ito magdadala ng kaulapan or pag-ulan sa anumang bahagi po ng eastern part ng Visayas at Mindanao. Habang itong northeast monsoon naman o yung hanging hamihan ang magdadala ng mamahinang pag-ulan, particularly dito sa may extreme northern Luzon, habang shear line o yung pagsasalubong ng hanging hamihan at easterlies ang magdadala ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa may eastern section ng northern Luzon, habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas ng generally good weather na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm lalo na po sa ngayong hapon at mamayang gabi. Base po sa TC Track and Intensity Forecast na nilabas kaninang 11 a.m., itong binabantayan po nating bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibilities kasalukuyan nasa Tropical Depression category at generally kumikilos ito west-northwest bago po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Then by tomorrow, inaasahan po natin na once nakapasok po ito ng ating PAR, tatawagin po natin itong sa local name na Tino at patuloy pa rin itong kikilos pakanluran hanggang dito makarating sa may Eastern Visayas at Caraga region. Maaari po itong maglandfall sa anumang bahagi po ng Eastern Visayas at dito sa may Caraga region base po dito sa cone of uncertainty na nilabas po kaninang umaga at once nakapag-landfall po ito, patuloy pa rin po itong kikilos at tatawirin ang Visayas hanggang makarating sa may Northern Palawan hanggang sa makalabas po ng West Philippine Sea by Wednesday at inaasahan na lalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday ng umaga. Kung mapapansin po natin, kasalukuyan pong nasa tropical depression category po itong binabantayan nating bagyo, ngunit bago po ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay maaari po itong mag-intensify into a tropical storm at habang tumatawid dito sa Philippine Sea ay maaari pa rin po itong mag-intensify into a severe tropical storm at maaari pa po itong mag-intensify hanggang sa makaabot ng typhoon category before landfall dito sa may Eastern Visayas at Caraga region. Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaari pa rin po itong mag-intensify to a super typhoon bago po ito mag-landfall dito sa may eastern section ng Visayas at dito sa may northeastern part ng Mindanao. So dahil po sa mga pag-ulan na dala ng shear line at nitong trough ng papasok na bagyo ay naglabas po tayo ng weather advisory kung saan by Monday, maaari pong makaranas ng 50 to 100 mm na pagulan ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at northern part ng Quezon Province, habang dahil po sa epekto ng trough nitong papasok na bagyo ay maaari pong makaranas ng 50 to 100 mm na pagulan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar Province, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Then pagdating po ng Tuesday, dahil po sa epekto nitong bagyo at itong shear line ay maaari pong magdala ng 100 to 200 mm na pagulan within for Tuesday dito sa mga probinsya po ng Northern Samar, Samar Province, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, habang 50 to 100 mm naman na pag-ulan ay maaari pong maranasan dito sa may Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, dito sa mga
kapuluan ng Romblon, sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, dito sa may Negros Occidental, Negros Oriental sa Cebu, at dito sa may Bohol. Para po sa lagay ng ating panahon bukas, dahil po sa Northeast Monsoon, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley ay maaari po makaranas ng generally good weather na mga may kasamang mahihinang pagulan dahil sa Northeast Monsoon, habang dahil po sa shearline naman po ay magdadala po ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito sa may Cagayan, Isabela at dito sa may Aurora Province. Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng generally good weather na may kasamang isolated rain showers or thunderstorm lalo na po ngayong hapon at mamayang gabi. At dahil po sa trough ng papasok na bagyo, maaari pong makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm ang itong eastern section ng Visayas, habang ang lalalabing bahagi po ng Visayas, itong probinsya ng Palawan at natitirang bahagi po ng Mindanao maliban po sa Dinagat Islands dahil po sa epekto ng itong bagyo ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, habang ang natitirang bahagi po ng Mindanao ay generally good weather ang aasahan bukas na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Para po sa kalagayan ng ating karagatan bukas, sa ngayon wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may malilit na sasakyan pandagat sapagkat dahil po sa epekto ng Northeast Monsoon ay maaari po itong magdala ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan na maaari pong umabot hanggang 3.0 mm na mga pag-alon, habang sa natitirang bahagi po ng ating bansa ay makakaranas lang po ng slight to moderate sea conditions. Para po sa 3-day weather outlook sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa, dahil po sa shearline, by Monday hanggang Wednesday, ang Metro Manila ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pagulan at thunderstorms, habang dito sa Baguio City, dahil po sa epekto ng amihan, ay makakaranas po ng generally good weather na may kasamang mga isolated rain showers and thunderstorms. Ngunit pagdating po ng Tuesday at Wednesday, dahil sa surge ng amihan ay maaari pong makaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pagulan. At dahil po sa epekto naman po ng bagyo, itong Legazpi City ay makakaranas po from Monday to Wednesday ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Sa mga pangunahing lungsod dito sa Visayas, dito sa Metro Cebu, by Monday, asahan po natin ang mga pag-ulan at thunderstorms dito sa Metro Cebu. Ngunit pagdating po ng Tuesday, dahil po sa epekto ng papasok na bagyo, ay maaari pong makaranas ng stormy weather by Tuesday ang Cebu. While pagdating po ng Wednesday, asahan po natin na improving weather, ngunit maulap pa rin po yung kalangitan na may kasama pong mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Habang dito sa Iloilo City, by Monday, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ngunit sa epekto ng bagyo ay maaari po silang makaranas ng stormy weather. Ngunit pagdating po ng Wednesday, asahan po natin na patuloy pa rin po iiral yung maulap na kalangitan na may kasama mong pag-ulan at thunderstorms. At dito naman sa Tacloban, pagdating po ng Monday, dahil mas malapit po ito sa bagyo, ay makakaranas na po ito ng stormy weather at rain with gusty winds by Tuesday. Ngunit pagdating po ng Wednesday, since papalayo na po itong bagyo sa area ng Tacloban, ay makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Pagdating naman po dito sa mga pangunahing lungsod sa Mindanao, asahan pa rin po natin dito sa Metro Davao at Cagayan de Oro City na dahil po sa epekto ng bagyo ay makakaranas po sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms by Monday and Tuesday at improving weather po tayo pagdating po ng Wednesday. Ngunit pagdating po sa Zamboanga City, by Monday asahan po natin na generally good weather pa rin po ang mararanasan. Ngunit dahil po sa papalapit na bagyo, by Tuesday to Wednesday, asahan po natin na makakaranas po ang Zamboanga City ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, lulubog ang araw mamayang 5:27 p.m. at sisikat bukas ng 5:52 a.m.
Mula dito sa DOST Pag-asa, ako po si Munir Baldomero. Mag-ingat po tayong lahat.